hindi nasusolusyonan ng ayuda yung problema ng mga tao. O ayan Tambi, makinig kayo ni Junior ha. Yung ayuda daw ay hindi nasusolusyonan ang problema ng tao. Akalain mo ba naman 2025 ang laki ng budget sa ayuda, 500 billion. Pero yung proyekto, lalo na yung proyekto sa Mindanao, zero budget. Ang sabi ng iba, dahil mag-e-eleksyon, ayuda dito, ayuda doon. O ito, pakinggan natin si Vice President Sara Duterte na dapat maging presidente. Possible na next year, lalo pag ginigipit ngayon yung budget na hinihingi ninyo? Okay. Sa Office of the Vice President, sir, wala kaming ayuda. Pag merong humihingi sa amin ng ayuda, we usually refer it to DSWD because ang prinsipyo namin, sir, hindi dapat ayuda ang binibigay sa tao na nangangailangan. Dapat binibigyan siya ng mapayapang pamumuhay, dapat binibigyan siya ng oportunidad para makapagnegosyo, dapat binibigyan siya ng oportunidad na makapaghanap ng trabaho. Yun yung prinsipyo namin. Meron kaming ngayon na pinamimigay, ito ay Thanksgiving na mga grocery packs namin. Kasama na ito sa Christmas because tradition ng Pilipino ay gift giving during Christmas. Meron din kaming rice box, binibigay namin ito sa individuals in crisis. Pero yung sabihin mo na tira bahala ang panghatag o ayuda, wala kaming ganon sa OVP. We still believe, and it is our platform and it is in our budget na good governance is the key to nation building. So, hindi nasusolusyonan ng ayuda yung problema ng mga tao, lalong-lalo na sa kapos na pang-araw-araw, lalo na sa kawalan ng trabaho at sa safety and security and well-being ng tao. So kahit man noong ako ay mayor ng Davao City, we always endeavored to implement peace and development instead of dole-outs. Isa pa po sa ako ang kuan ni aning mga ayuda kay mura basyag kana ganing insulto sa kawadon sa taong murabag wala man ka 5,000 ra imuha humanata mura gingana ba nga sa pananaw nako ang trabaho sa gobyerno paniguraduhon nga dunay oportunidad ang mga tao kontra sa hatagan nimo siya og dole out. Narinig nyo, ayuda ay mukha daw iniinsulto yung mga kawalan ng tao. Dahil ikaw, kailangan mo. Tapos, bigyan ka lang 5,000. Okay na, yung 5,000 hanggang kailan lang yun? Hanggang saan lang aabot yun? Kung tinuloy yung mga proyekto, matik, ilang taon, baka abutin pa ng ilang taon na mapakain yung pamilya nila dahil nabigyan sila ng trabaho dahil doon sa mga proyekto na yon. Lalo pa yung yung usap-usapan ngayon. Itong matindi, yung Mindanao Railway Project na zero budget. Aba, pero yung ayuda 500 billion ang budget. Sana alam na diskarte yan, tactics yan. Mag-eleksyon sa 2025. May budget sa ayuda. Pero yung taong bayan, tatanggap ng ayuda nyo yan. Kahit mali, tatanggapin yan. Pero ang iboboto, yung mapagkatiwalaan. Sige, mag-ayuda pa kayo. Ito si BP Sara. Ganitong pananaw ang dapat na magiging presidente, pangulo ng Pilipinas. Ang iniintindi niya ay magkaroon ng permanente, kagaya ng trabaho, permanenteng tulong sa mga nangangailangan. Number 1, trabaho. 'Di ba? Sa kanila, pansamantala lang. Yung 5,000 ay pagkaubos niyan, buti kung bibigyan pa ulit ng ayuda yan. Nako, may stress na naman ng mga crooks dyan sa sinabi ni Vice President Sara Duterte. Mas maganda, subukan nyo na lang magtsaa or kape ng Triple H Ashitaba. Masarap to.